Magandang araw sa lahat. Maligayang pagdating sa ating kwentong hango sa totoong buhay. Tirik na tirik ang araw ng katanghalian iyon. Sunog ang balat sa sikat ng araw. Biglang tumawag ang nakababata kong kapatid na si Maya. Humihikbi siya at halos mabilaukan sa pag-iyak. Tumitili at humihingi ng saklolo sa akin. Sabi niya, sinasakal daw ni Papa si Mama. At mahigit 10 beses na itong sinampal. Hindi na ako nag-isip pa. Pinaharurot ko ang motorsiklo ko pa uwi. Pagdating ko, saktong naabutan ko si Papa na dinuduro sa mukha si Mama, nagmumura ng malutong at pinapalayas siya para umuwi sa pamilya nito. Wala nang paligoy-ligoy? Dumampot ako ng isang tipak ng hollow block na pinapatungan ng paso sa pintuan. Sumugod ako at walang pakundangang inihampas iyon patungo sa ulo ni Papa. Halos 7 o 8 nakatatanda ang nagtulak at humila sa akin, kaya naman walang napuruhan ng malala. Tumili si Lola. Nagalit si Tito. Lahat sila ay isinumpa ako at sinabing wala akong utang na loob. Paano ko raw nagawang saktan ang sarili kong ama? Pero sa babaeng nakabulagta sa sahig at matagal nang hindi makabangon, lahat sila ay nagbulag-bulagan. Tinulungan kong makatayo si Mama. Kinuha ko ang kutsilyo mula sa nanginginig na kamay ni Maya at inutusan ko siyang dalhin si Mama sa kwarto. Habang ako naman, mag-isa at buong tapang na humarang sa pintuan ng kwarto. Matapang ko silang tinitigan lahat. Ano bang dapat kong ikatakot? Wala namang namatay. Ngumisi ako ng pang-asar. Ang buong mukha ko ay puno ng puot at lakas. Isang tipak ng bato lang naman iyon. Buhay pa naman siya at nakakahinga. Bakit ba kayo nag-iinarte riyan? Mia, nasisiraan ka na ba ng bait? Tatay mo yan. Paano mo nagawang paluin ang tatay mo? Gigigil na sana si Lola na sumugod para sa bunutan ako, pero nang makita niya ang hawak kong hollow block, naduwag siya at nagkasya na lang sa pagsigaw mula sa kinatatayuan niya. Walang hiyang bata na nananakit ng sariling magulang. Mamatay ka sanang tinamaan ng kidlat. Hintayin mo. Darating ang araw na masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Nagmumura siya, nakahawak sa baywang, tumalsik-talsik pa ang laway. Pero para sa akin, nakakatawa lang ang lahat ng ito. Mamatay akong sinusumpa? Kung ganoon, dapat pala matagal nang pinagbayaran ni Roberto ng buhay niya ang mga kasalanan niya. Isang duwag at walang bayag. Bukod sa pananakit sa sarili niyang asawa, ano pa bang alam niyang gawin? Kung talagang matapang siya, bakit hindi niya unahin ang ibang tao sa labas? Bakit hindi siya makipag-away sa mga tambay sa kanto? Mga basurang pabigat sa lipunan. Dumura ako sa sahig nang may matinding pandidiri. Gustong-gusto ko talagang duraan ng malapot na laway ang mukha ng tatay ko. Sayang nga lang, at maganda ang tulog at kain ko nitong mga nakaraang araw, kaya wala akong mailabas na plema. Hinayaan ko na lang, ngunit hindi nawala ang pandidiri sa aking mukha. Tinitigan ko si Papa na umuungol sa sakit habang nakahawak sa ulo niya. Wala ni katiting na awa sa mga mata ko at lalong wala akong kahit anong pagsisisi. Ang tingin ko sa kanya at sa poste sa kanto, walang pinagkaiba. Nanggigil sa galit ang tito ko. Sinasabi ko na nga ba at lumaki kang suwail. Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng nanay mo. Pinalaki kang isang hayop na nananakit ng magulang. At may gana ka pang sumagot? Anong karapatan mong sumagot dito? Lahat ng nandito sa loob ng bahay ay mas nakatatanda sa'yo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Hahabulin ko at pupunitin ko yung bibig mo. Pagkasabi nito, diretsyong sumugod ang tito ko para bigyan ako ng leksyon. Pero hindi ako basta-basta magpapatalo. Matagal ko nang napagtanto na ang tatay ko ay isang halimaw, kaya palihim akong kumuha ng klase sa martial arts at kickboxing. Ngayon, hindi ko man kayang labanan ang 100 tao, ang mapatumba ang mapagmalaking tito na ito ay sisiw na sisiw lang sa akin. Kaya naman, nang iamba niya ang kamao niya para suntukin ako sa mukha, mabilis akong umatras ng kaunti. Binigyan ko siya ng malakas na siko sa dibdib at malakas kong sinipa ang likod ng kanyang tuhod gamit ang aking binti. Agad siyang napaluhod sa harap ko. Ayon! Ang tita ko na kanina patahimik sa gilid ay hindi na nakapagpigil. Sa loob ng kwarto, rinig ang paputol-putol na pag-iyak ni Maya. Sa labas naman, walang tigil ang palahaw at pag-iyak ng tita ko na parang namatayan. Nakapirmi pa rin ako sa pintuan, matikas na nakaharap sa buong angkan nila. Parang isang mabangis na inahing tigre na handang managpang. Nangingiwit at naglalabas ng ngipin habang matapang silang tinititigan. Umiiyak at nagwawala ang tita ko. Hinampas ang hita
at naupo sa sahig habang nagdadabog na humahagulgol. Anong karapatan mong manakit ng tao? Pulis ka ba o bandido? Anong karapatan mong manakit? Sayang lang, at kinarga pa kita noong bata ka at ibinili ng chichirya. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin at sa tito mo? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Sa bawat iyak at sumpa niya, nanginginig din ang tita ko sa kamao ko, kaya hindi siya makalapit hanggang sa pagngangawa na lang sa pwesto niya ang nagawa niya. Ang buong sala ay magulo, maingay, at nagkakasigawan ng mga mura. Sa wakas, ang lolo ko na kanina patahimik ay nagpakita na. Isang malalim na buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa sala. Nagsalita siya. Mia, hindi ito tulad ng iniisip mo. Ang nanay mo ang unang nagkamali. Maayos naman sana, nagdiriwang ng kaarawan ng tito mo. Pero ang nanay mo, nagdadabog at nagbabagsak ng kaldero sa kusina, nakasimangot at bumubulong-bulong. Nagalit lang ang tatay mo kaya siya nakapanakit. Hindi naman niya sinasadya. Tsaka, magkakamag-anak tayo. Walang ganyanan. Ang ginawang iskandalo ng nanay mo sa kusina, nakakahiya kapag nalaman ng mga kapitbahay. Baka isipin pa nila, kaming mga pamilya nyo ay hindi magkasundo. Medyo mainitin man ang ulo ng tatay mo, pero maganda naman ang intensyon niya. Ang nanay mo talaga ang nagkamali rito. Bago tayo kumain, ilabas mo ang nanay mo at humingi kayo ng tawad sa tito nyo. Mas maganda kung payapa ang buong pamilya. Isang salita, tapos ang usapan, direktang ibinintang ni Lolo ang lahat ng kasalanan kay Mama. Sa ilang salita lang, gusto niyang tapusin ang lahat na parang walang nangyari at gusto pa akong paghingiin ng tawad. Napahalakhak ako sa sobrang inis. Tinitigan ko si Lolo. Nasanay na maging padre de pamilya, bigla ko siyang nakitang isang estranghero at napakakasuka. Kaya pala lumaking nambubugbog ng asawa ang tatay ko, ang lolo ko pala mismo, ang nagturo ng ganitong baluktot na pag-iisip. Ang galing nilang baliktarin ang sitwasyon. Kung pwede lang, lahat ng kasalanan nila sa buhay, ipapasa nila sa ibang tao. Biglang tumili ang kapatid ko mula sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakikinig o kung gaano katagal siyang nagtitimpi. Bigla niyang binuksan ng pabagsak ang pinto, namumula ang mukha habang nakaturo sa ama naming nahihilo pa rin hawak ang ulo, ang boses niya ay basag at matinis. Hindi totoo yan. Si tatay ang walang rason. Dapat ngayong araw pupunta kaming Manila Zoo, tapos biglang dumating itong pamilya ni Tito at sinabing dito mag-iinuman para sa birthday niya. Pinigilan ni tatay si mama na umalis at inutusan siyang mamalengke at magluto. Walang kahit isang tumulong kay mama. Si Lola at si Tita, nakaupo lang sa sala nagse-cellphone at nanonood ng TV. Si tatay at si Tito, nag-uusap kung anong oras sila magsasabong mamaya. Ako lang ang pabalik-balik para magdala ng chichirya at juice. Si mama lang mag-isa ang nagpakahirap sa kusina. Tapos nagalit pa si tatay kasi ang bagal daw maluto ng ulam at minura niya si mama. Nagsalita lang si mama na wala man lang tumutulong sa kanya. Nananakit na agad si tatay. Sinamahan ni Maya ng tili ang kanyang mga salita. Sinasakal ni tatay si mama. 10 beses niyang sinampal si mama. Wala man lang nagtanggol kay mama. Nanonood lang silang lahat. Ate, ang iyak niyang parang hinihiwang laman ay umalingaw-ngaw sa sala. Lahat ng matatanda ay natameme. Kahit ang lola kong nagwawala at sumusumpa sa akin, hindi na nakapagsalita. Kung sino talaga ang tama o mali sa nangyaring ito, sa boses pa lang ng kapatid ko na halos magdugo ang lalamunan, alam na ang katotohanan. Nakakatawa ano? Ang mga tinatawag na nakatatanda, kayang-kayang magbulag-bulagan at magsinungaling sa harapan mo. Ibabagsak sa balikat ng nanay ko ang kasalanang hindi naman kanya. Tapos tatayo sila sa isang mataas na moral na pedestal para husgahan siya, na para bang responsibilidad ng babae na akuin ang lahat ng mali. Tama man o mali, laging ang babae ang may kasalanan. Ngumiti ako habang pinagmamasdan ang mga mukha nilang parang mga basang sisiw na hindi na makaimik. Pagkatapos, sinipa ko ng malakas at pinataob ang silya sa harapan ko. Kain! Kain! Bakit hindi pa kayo mamatay sa kakakain nyo? Malumanay ngunit malamig ang boses ko. Kung ganyan kayo katakaw, sa susunod na buhay nyo, humiling kayo na ipanganak kayong mga baboy? Maliwanag? Siguradong may magpapakain sa inyo. At hindi lang iisa, 7 o 8 beses pa kayong papakainin sa isang araw. Bagay na bagay sa ugali ninyong walang alam kundi kumain, uminom, at dumumi. Napakapit ng mahigpit ang tita ko sa braso ni Tito,
nanginginig sa takot. Bakit ganyan ka kabastos magsalita? Wala na bang batas ngayon? Pumunta kami rito bilang bisita. Siya ang may bahay, kaya responsibilidad niyang asikasuhin at pakainin kami. Anong karapatan mong murahin kami? Tsaka, siya ang asawa ng panganay. Hindi siya dapat nagkikwenta sa amin. Para sa akin, walang ginawang masama ang kuya mo. Ang huling mga salita ng tita ko ay punong-puno pa ng pagmamalaki, na para bang nagpapahayag siya ng batas sa Biblia. Hinimas ko ang buhok ng kapatid ko, itinulak ko siya pabalik sa kwarto, at pinagbawalan siyang lumabas. Paglingon ko, isa pang silya ang sinipa ko. Hello? 21st century na. Tita, kung wala kang kamay at paa, pumunta ka sa DSWD at humingi ng limos. Huwag kang tumambay sa bahay namin para maging linta. Kahit pa pumayag ang tatay ko na palamunin kayo, hindi ibig sabihin noon na obligasyon ng nanay kong maging alila nyo. Sa 30 araw sa isang buwan, halos 15 araw kayo nandito para makikain, makihiga, at may inuuwi pang balot. Ano ba kayo mga anay? Hindi kayo titigil hanggat hindi nauubos ang pundasyon ng bahay namin? May gana ka pang magbanggit ng responsibilidad ng asawa ng panganay? Dapat ba sa'yo yan? May ginampanan ka na bang responsibilidad bilang hipag ha? Talagang naghanap pa kayo ng ipis sa tambakan ng basura? Isang pugad kayong mga perwisyo. Tumutubo na ang pakpak mo kaya gusto mo nang magrebelde ha? Pagkatapos akong pakinggan na magbitiw ng masasakit na salita nang walang preno, hindi na nakatiis ang tatay ko. Ininda niya ang pagkahilo ng kanyang ulo, dinuro niya ang mukha ko, matapang na matapang at nagsimulang sumigaw. Lumayas kayong lahat. Bahay ko to. Wala kayong karapatang tumira rito. Mga walang utang na loob. Kagaya ng nanay mong makapalang mukha na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mabuti pang nanganak na lang siya ng bato kaysa sa inyo. Kung alam ko lang na ganito kayo kasuwail. Sana inihulog ko na kayo sa ilog nung pinanganak kayo para malunod. Sunod-sunod na malulutong na mura ang lumabas sa bibig niya. Napakabastos ng mga sinasabi ng tatay ko. Pati mga ninuno ko minura niya. Kahit medyo nakakatawa, kasi mga ninuno niya rin naman yun, pero hindi ito nakapagpigil sa panlalait niya. Basta ang importante sa kanya, nakapanakot siya. Kinamot ko ang tainga ko. Puno ng panliliit kong hinipan ang mga kuko ko. Tungkol sa sinasabi niyang lumayas, ewan ko na lang kung ilang beses ko na itong narinig simula pagkabata. Parang lahat yata ng mga lalaking ganito ay gustong-gusto itong gamitin na panakot sa mga babae. Hindi lang sa akin na anak niya. Dati, pagkatapos nilang mag-away ng nanay ko, ginagamit niya rin itong panakot sa kanya. Nagsisigaw siya na kung matapang si mama, lumayas siya sa bahay niya, tingnan daw natin kung saan siya titira. Ito ang paraan niya para apakan ang kahinaan ni mama. Dati, natatakot ako. Natatakot akong palayasin. Natatakot akong tuluyan kaming iwan ni mama. Natatakot akong mawalan ng pamilya. Pero ngayon, malaki na ako. Kapag naririnig ko ulit ang tatay kong sinasabi ang parehong panakot, natatawa na lang ako at nandidiri sa pagiging ipokrito niya. Parang asong matapang lang sa kahol pero walang kagat. Kaya tumango ako ng malamig. Sinagot ko ang gusto niyang mangyari. Sige, lalayas ako. Pangako, lalayo ako ng sobra. Para sa buong buhay mo, hindi mo na ako makikita. Ikaw, ang panakot na palaging gumagana dati ay nawalan na ng saysay ngayon. Napatigas ang leeg ng tatay ko habang nanlilisik ang mga mata sa akin, ngunit wala siyang masabing kahit isang salita. Matanda na siya, hindi na siya kasing lakas ng dati. At wala na rin ang kapangyarihan niyang hawakan sa leeg ang buhay naming lahat sa bahay. Bukod sa ibuhos ang sariling kawalang kwenta at masikip na ego sa nanay ko, ano pa bang magagawa niya? Isang duwag na matapang lang sa loob ng bahay. Nakangiti kong pinagmasdan ang tahimik na tatay ko, naghihintay sa susunod niyang pananakot. Naghihintay na lumabas sa bibig niya ang salitang hiwalayan. Kasi kung hindi, bakit ko pa palalakihin ang iskandalong ito? Nakakapagod din kayang manipa ng silya at mesa. Pero bakit hindi siya nagsasalita? Puro ikaw. Lang ang lumalabas sa bibig niya, pero walang kasunod, parang may pinangangambahan siya. Habang lalong bumibigat ang tensyon sa kwarto, muling bumukas ang pinto ng kwarto. Isang mahina ngunit determinadong boses ang narinig mula sa loob. Roberto, sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang palayasin ako. Maghihiwalay na tayo. Tere, nababaliw ka na ba? Sinasapian ka ba? Anong kahangalan niyang sinasabi mo? Pagkasabi pa lang ni mama niyon, ang mga tao sa bahay ay parang inikutan ng susi
at sabay-sabay na sumigaw sa kanya. Ang boses ng tatay ko ang pinakamalakas at pinakamatining. Parang hindi niya matanggap, dinuro niya si mama at nagsimulang magmura. Sinabing baliw daw siya, umiilusyon. Sabi pa niya, kung maghihiwalay sila, wala pang 3 araw ay mamatay na sa gutom si mama. Sinabi na rin ito ng tatay ko dati. Noon, kapag naririnig ito ni mama, nananahimik lang siya, yayakapin kami ni Maya ng walang imik at luluha hanggang sa mabasa ang mga balikat ko. Pero iba na ngayon. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni mama, binigyan ko siya ng tapang, naging lakas niya ako para maging matapang na sabihing hindi. Sumigaw pabalik si mama. Oo, gusto kong maghiwalay tayo. Ngayon din. Mismong oras na ito. Maghiwalay na tayo. Roberto, punong-puno na ako sa'yo. Kahit ang aso, hindi binubugbog ng ganyan. Nagsama tayo ng halos 30 taon. 30 taon, tapos kung manakit ka parang walang pinagsamahan. Sa harap ng maraming tao, sinampal mo ako ng mahigit 10 beses, dinurog mo ang pagkatao ko. Tapos papalayasin mo pa ako para umuwi sa mga magulang ko? Ano ba ang tingin mo sa akin? Pagkatapos kong mabugbog, uuwi sa pamilya para pag-usapan ng mga tao? Tao ka ba? Para sa akin, isa kang hayop. Habang sumisigaw, lalong lumalakas ang boses niya. Tuluyan ng tinabunan ng boses ni mama ang boses ng tatay ko. Noon, kapag nabubugbog siya, umiiyak lang siya. Umiiyak dahil sa malungkot niyang buhay mag-asawa, umiiyak dahil nakapag-asawa siya ng maling lalaki, umiiyak dahil walang kakayahang ipagtanggol siya ng sarili niyang pamilya. Ilang beses na siyang umiyak noon. Pero ito ang nag-iisang pagkakataon sa memorya ko na hindi siya umiyak. Dahil malaki na ako. Dahil sa pamilyang ito, ako ang magiging sandalan niya. Ang sarap sa pakiramdam, mama. Sa wakas, naging sandalan mo na ako. Lumuha ang mga mata ko habang hawak namin ni Maya ang magkabilang kamay ni mama. Diretso naming tinitigan ang tatay kong namumula ang leeg sa galit. Hindi pa rin siya nagpapatalo. Patuloy siya sa pagmumura. Sinabing hindi mabuting babae si mama. Sinabing walang konsensya si mama. Dahil naglakas loob itong makipaghiwalay. Noon, ang salitang iyon ay pagmamay-ari lang niya. Siya lang ang may karapatang magsabi niyan. Siya lang ang may karapatang gamitin iyon bilang panakot. Pero ngayon, buong tapang at malinaw na sinabi ni mama, Roberto, tumigil ka na sa kasasalita. Wala akong panahong pakinggan ang mga basurang lumalabas sa bibig mo. Kung pakiramdam mo, hindi na tayo pwedeng magsama, di maghiwalay tayo. Ikot pa rin naman ang mundo kahit wala ka. At hindi ko kailangan ng tulad mo. Ang pag-alis ko ay ang huling pabor na maibibigay ko sa'yo. Kung ayaw mong makarinig ng mas masasakit na salita, maghiwalay na tayo ng maayos. Teresa, putang ina mo. Dahil natalo sa salita, idadaan na lang niya sa kamao. Puno ng puot ang tatay ko, handa na sanang sumugod para muling manakit. Binitawan ko ang kamay ni mama, diretsyong humakbang paharap, at mahigpit na hinawakan ang pulso niya. Puwersahan kong pinigilan ang paggalaw niya. Aba, napikon ka na! Pangaasar kong sabi. Alin ba sa sinabi ni mama ang mali? Ituro mo nga. Kung mali siya, ako mismo ang magagalit sa kanya. Ano? Wala kang masabi? Kaya, dahil wala kang masabi, mananakit ka na lang? Wala kang silbi. Idiniin ko ang huling 3 salita, habang tinititigan ang nangingiwing mukha ng tatay ko. Ang sarap sa pakiramdam. Alam ko, hindi ako mabuting anak sa paningin ng lipunan, pwede pa nga akong tawaging walang utang na loob. Pero bakit ba? Sinasaktan niya kami, tapos magpapakatanga akong suyuin siya? Baliw ba ako? Hindi ako ganun kababa, kaya tumigil ako ng ilang segundo. Nang makasiguro akong nawalan na ng lakas ang tatay ko, at wala na siyang kakayahang manakit, binitawan ko siya. Parang isang mandirigma akong nagbantay sa harap ni mama, at tinitigan ng masama ang lahat ng tao sa harap namin. Narinig niyo ng malinaw, hindi ba? Gusto na ng nanay kong makipaghiwalay. Wala akong pakialam sa iisipin ninyo. Ngayong araw, ilalabas ko ang nanay ko. Simula ngayon, kanya-kanyang buhay na tayo. Kung walang mahalaga, wag na kayong magparamdam. Ang yabang mo, hayaan mo siyang umalis. Pagkasabi ko pa lang noon, 2 magkaibang boses na galit ang umalingaw-ngaw mula sa tapat. Hindi pa nakakatapos ng 1 linya ang pagmumura ng tatay ko, nang biglang hawakan ni Lola ang kamay niya. Hayaan mong umalis silang 3. Galit siyang sumigaw. Umalis kayo! Titingnan ko kung anong mararating ng buhay ninyong 3. Isang matandang babaeng retokada na walang may gusto,
May bitbit pang 2 pabigat. Gusto kong makita kung anong magandang mangyayari sa inyo. Ma, sumimangot ang tatay ko. Hindi siya masaya. Halatang wala siyang balak na tuluyang hiwalayan si mama. Kahit gaano pa kalakas ang pananakot niya, alam niya sa sarili niya kung anong mawawala sa kanya. Pero halatang sobrang inis ni Lola. Hinila niya ang kamay ng tatay ko at hindi binitawan. Roberto, kung kinikilala mo pa akong nanay mo, makinig ka sa akin. Maraming babae riyan. Bakit ka magtitiis sa walang hiyang palengkera na yan? Maraming mababuting babae sa mundo. Tingnan mo si Mang Kanor sa kabilang barangay. Nakapangasawa pa ng 20 anyos na college student noong 1 taon. Mas maganda pa ang buhay mo kay Mang Kanor. Huwag ng college student. Siguradong may mga babae pa riyang magdadala pa ng sariling pera papunta rito sa'yo. Kada salita, may kasamang irap. Pinuri ni Lola ang tatay ko hanggang langit. Daig pa ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Binanggit niya pa ang mga kwento ng mga matandang lalaking nakapangasawa ng bata. Halatang napaniwala niya ang tatay ko. Idagdag pa na si mama ay malamig lang ang ekspresyon, ni hindi man lang tumitingin sa kanya. Habang kami naman ni Maya, ay parang nandidiri pang tinitingnan siya na parang kaaway. Lahat ng ito ang nagpatatag ng loob niya. Nagngit-ngit siya ng ngipin at sinabing, "Sige, okay, Teresa, huwag kang magsisisi. Maghiwalay na tayo kung hiwalay." Sino bang natatakot? Sinasabi ko sa'yo, Teresa. Kapag nawala ako, tingnan natin kung sinong lalaki ang papatol sa'yo. Araw-araw kang dugyot, hindi ka nagsusuklay ng buhok, puro itim at kulay abo ang mga damit mo parang galing ka sa minahan ng uling. Ako lang ang nakakatiis sa'yo. Kung ibang lalaki yan, matagal ka nang iniwan. Dahil hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Sige, pagbibigyan kita. Maghihiwalay tayo. Ngayon din, lalayas na kayo. Pagkasabi noon, tumalikod ang tatay ko at padabog na kinuha ang susi ng tricycle sa mesa, malalaki ang hakbang na lumabas ng bahay. Ang likod niya ay parang nagmamadali pa. Matagal nang malamig ang puso ni mama kay papa. Nang makita niyang nauto agad si papa ng ilang salita ni Lola, hindi na siya nag-alala pa. Kinuha niya ang marriage certificate at iba pang papeles sa drawer at sumunod sa paglabas. Nagpaiwan kami ni Maya sa bahay para tumulong sa pag-iimpake ng mga gamit. Inilagay namin sa mga bag at kahon. Lahat ng bakas ni mama sa bahay na iyon, unti-unti naming kinuha. Wala kaming balak mag-iwan ng kahit ano kay papa. Habang pinagmamasdan ko ang kapatid ko na may luha at ngiti sa mga labi, masayang pabalik-balik para magbalot ng gamit, bigla akong nakaramdam ng kirot sa puso. Walang ibang dahilan kundi, kaming dalawa lang ang laging dahilan kaya hindi makawala si mama noon. Sa totoo lang, dati pa man, matapang nang humingi ng hiwalayan si mama kay papa. Sa pagkakataong iyon, nagwala ng husto si papa. Sinabi niyang tamad si mama. Dahil hindi raw nito chinek mabuti. Kaya nasira ng washing machine ang paborito niyang sinturon. Kahit nakasalanan niya naman kasi, hinubad niya ang pantalon nang hindi inaalis ang sinturon. Pero nang masira, isinisi niya ang lahat kay mama. Pagkatapos magsagutan, sumampal agad ang tatay ko. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag si mama, hinila niya ang buhok nito at kinaladkad mula sa kama papunta sa sahig. Humagulgol ako noon, karga-karga ang kapatid ko na wala pang 1 taon. Nakatapak akong tumakbo hanggang sa kabilang kanto para kalampagin ang bahay ni Tito at humingi ng saklolo. Ang gabing iyon, ang pinakakinamuhian ko sa lahat ang tatay ko. At iyon din ang unang beses na hindi na kinaya ni mama at humingi siya ng hiwalayan kay papa. Hinimas ko ang mga nanlalalim na mata ni mama noon. Sa sobrang galit ay nakagat ko ang sarili kong bibig hanggang dumugo. Pinilit ko siyang umalis. Wag nang bumalik. Kung ayaw ni papang pumirma, tumakas ka na lang. Pero nagtiis pa rin siya ng halos kalahating taon para sa akin at sa kapatid ko. Hanggang sa tuluyan siyang tumakas. Tumakas siya patungo sa kalayaan. Pero pagkatapos ng isang aksidenteng pagkikita, pinutol niya ang sarili niyang mga pakpak patungo sa kalayaan at bumalik sa hawla. Dahil mahal niya kami. Mia, hindi na aalis si mama. Hinaplos niya ang buhok ko at ng kapatid ko. Niyakap niya ang mga marurungis naming damit. Humahagulgol si mama ng walang tigil. Mahigpit kaming niyakap sa kanyang dibdib. Mula noon, kahit anong pang-aapi ang maranasan niya, kahit ilang beses siyang bugbugin, hindi na siya kailanman nagsabing aalis siya. Ang aking mama. Nakahawak ng mahigpit sa damit niya ngayon,
Pumatak ang luha ko sa aking kwelyo. Tere, talagang maghihiwalay na kayo? Dahil kailangan pa ng panahon bago makahanap ng mauupahang bahay, pansamantala ko munang inuwi si Mama kina Lolo Juan at Lola Susing mamagulang niya para doon muna tumuloy ng 2 gabi. Akala ko, maaawa sila sa sinapit ng anak nila. Akala ko, kapag nakita nila ang mapupulang bakas ng sampal sa mukha ni Mama, magsasalita sila ng masama laban sa tatay kong siraulo. Pero ang nangyari, si Lolo Juan ay nagkulong lang sa kwarto at hindi kami hinarap. Si Lola Susing naman ay puro buntong hininga. Padalos-dalos ka sa mga desisyon mo, hindi mo iniisip ang mangyayari. Anong mapapala mo sa paghihiwalay na to? Tingnan mo tong gulo na ginawa mo. Hindi ka ba nag-aalala na baka hindi makataas ng noo ang mga bata sa eskwelahan? Nanisi pa si Lola habang nagsasalita, para bang pinagsasabihan ang isang bata na hindi marunong umintindi. Hindi pwede to. Nagdala ka pa talaga ng mga bata rito. Hindi ka ba nahihiya sa sasabihin ng mga kapitbahay? Baka tuksuhin si Maya na walang tatay. Makinig ka na lang sa akin, Tere. Umuwi na kayo. Ang pamilyang buo, pinagpapala ng Diyos. Huwag niyo nang hayaang maging tsismis kayo sa barangay. Lola, hindi po tama ang sinasabi ninyo. Hindi pa man nakakapagsalita si Mama, umupo na si Maya mula sa kama at diretsong tiningnan ang lola ko. Hindi po pagtatawanan ng mga kaklase ko ang walang tatay. Kung may pagtatawanan man sila, yung mga lalaking nananakit ng asawa ang tatawanan nila kasi wala silang kwenta. Para sa akin, ang tatay ko ang dapat mahiya. Nambubugbog siya ng asawa tapos matapang lang sa loob ng bahay. Kung magtsitsismisan man ang mga kapitbahay, siya ang dapat nilang pag-usapan. At wala nang kinalaman si Mama doon. Lola, mali po kayo. Bakit niyo sinisisi ang biktima? Ikaw na bata ka. Nang masupalpal ng ilang salita ng kapatid ko, halatang hindi natuwa ang lola ko. Pero dahil wala siyang maisagot, ibinaling na lang niya ang galit kay Mama. Basta sinabi ko na sa'yo, Tere, kung kinikilala mo pa akong nanay mo, makikinig ka sa akin. Anong hiwalayan? Anong pag-alis kasama ng mga bata? Puro kalokohan yan. Tingnan mo dito sa probinsya natin. Ilang babaeng may edad na ba ang nakipaghiwalay, ha? Sinong asawa ba ang hindi nag-aaway at nagbabasagan ng gamit? Noong 1 linggo nga, yung tiyahin mo, nagwala rin at gusto ring umuwi rito. Ngayon, maayos na ulit sila. Ikaw lang tong puro inarte. Ikaw lang tong maeskandalo. Sinong babae ba ang hindi nabubugbog? Sinong babae ba ang hindi sinisigawan at sinasaktan ng asawa niya? Ang iba nga, nakakapagpatuloy pa sa buhay. Ikaw lang ang naiiba. Hindi ka man lang nahihiya. Umuwi ka pa talaga dito. Wala na akong mukhang maihaharap sa mga kumari ko, alam mo ba yon? Bawat salita ni Lola ay sinabayan niya ng pagdabog. Hinampas niya ng malakas ang planggana, kaya umalingaw-ngaw ang tunog nito. Sa loob at labas ng bahay, puro reklamo at panunumbat niya ang maririnig. Wala siyang nikatiting na awa kay Mama. Wala siyang kahit anong intensyong pag-aani ng loob ng anak niyang nasugatan at nangangailangan ng pagkalinga. Ma, hindi na ako babalik doon. Hinawakan ni Mama ang kamay ni Maya. Napakatalim ng desisyon niya. Kahit anong sabihin ninyo, hindi na ako babalik. Hindi ako itinuturing na tao ni Roberto. Huwag na nating pag-usapan ang respeto. Kung kailan niya gustong manakit, mananakit siya. Kung kailan niya gustong magmura, magmumura siya. Kanina, sa harap ng napakaraming tao, hindi man lang niya inisip ang dignidad ko. Kung manampal siya, akala mo wala lang. Sinasakal niya ako na parang gusto na niya akong patayin. Hindi na ako babalik doon. Hindi ganoon kababa ang pagkatao ko. Nanigas si Mama at hindi magpapabali. Anong magagawa ni Lola? Tinitigan niya ng masama si Mama na unang beses siyang sinagot-sagot at lalong tumalim ang boses niya. Wala ka talagang utang na loob. Napakaraming lalaking nambubugbog at nagagalit sa asawa. Si Roberto lang ba ang nag-iisa? Tsaka, bukod sa pananakit, wala na siyang ibang bisyo. Hindi siya nagsusugal. Hindi siya nambababae. Nagbibigay pa ng pera buwan-buwan sa'yo. Ano pa bang inirereklamo mo sa ganyang klaseng lalaki? Sadyang lumaki na, yang ulo mo. Wala ka sa tamang pag-iisip. Pabiglang dinuro ni Lola ang braso ni Mama. Galit na galit siya. Sa tingin niya, wala kaming utang na loob. Pero ano ba ang ibig sabihin ng mabuti at masama? Matatag pa bang mabuti ang isang katulad ni Papa? Ang pananakit ba ay hindi isang masamang bisyo? Basta ba hindi ka napatay, mabuting asawa na siya? Ang pagkumpara niya sa mga lalaking walang silbi ang pamantayan niya sa pagiging mabuti?
Namula ang brasong dinuro ni Lola. Hindi natinag si Mama. Kalmado niyang tiningnan ang lola ko. Ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ako rito at nakakausap kayo ng maayos, sa halip na nakaratay sa ospital, ay hindi. Dahil may konsensya si Roberto. Dahil ito kay Maya, na humawak ng kutsilyo para harangan siya. Dahil ito kay Mia, na umuwi at lumaban para ipagtanggol ako. Hindi ako napatay dahil mapalad ako. Dahil alam ng mga anak kong ipagtanggol at alagaan ako. Nakaraos ako ngayon, hindi dahil sa asawa ko. Ang mga salitang ito, sinabi ni Mama ng napakahina. Kahit halos pabulong na lang ito at humihikbi siya, narinig pa rin ito ni Lola. Napatigil siya sa pagdabog niya. Ang anino niya sa ilalim ng ilaw ay nagmukhang mas matanda at kuba, pero patuloy pa rin niyang kinukumbinsi si Mama na umuwi. Kumbinsihin siyang maging masunurin. Dahil mula noon hanggang ngayon, ganyan daw ang buhay ng mga babae. Sa kabilang kwarto, nawalan na ng pasensya si Lolo Juan. Matagal siyang naghintay na sumuko ang anak niya at nang hindi bumalik sa kwarto si Lola, padabog niyang binuksan ang pinto ng kwarto, suot ang tsinelas at sumigaw mula sa loob. Bakit mo pa kinakausap ng matagal yan? Kung hindi siya makikinig, palayasin mo. Ang anak na babaeng nakapag-asawa na ay parang tubig na itinapon na sa lupa. Walang tubig na kayang ibalik pa. Kung gusto niyang magmatigas, hayaan mo siya hanggang gusto niya. Tingnan ko lang kung anong mararating ng pagmamatigas na yan. Simula bata ka pa talaga. Ang tigas ng ulo mo. Akala mo lagi kang tama. Hindi mo man lang inisip na ang lalaki. Kailangang protektahan ang dangal niya sa labas. Ipinahiya mo ang asawa mo sa harap ng maraming tao. Paano pa siya haharap sa iba? Tapos makikipaghiwalay ka? May gana ka pang magbanggit niyan? Sa ganyang kawalang galang mo, si Roberto lang ang nakakatiis sa'yo. Kung ako yan, 2 sampal lang, patay ka na sa akin. Nagmumura pa rin si Lolo habang hinihila si Lola. Pinapasok niya ito sa kwarto at sinabing bahala na raw si Mama sa buhay niya. Wala raw silang pakialam sa kanya. Kahit pa man napaghandaan na namin ito sa isip namin, ang pagiging manhid at kawalang pakialam sa salita ni Lolo ay nagdulot ng lamig sa kaibuturan ng puso namin. Anak niya si Mama, sarili niyang dugo at laman. Dumanas ng napakaraming hirap at pang-aabuso, pero bilang isang ama, hindi man lang niya ito pinagtanggol. Wala man lang kahit isang patas na salita. Sa halip, pinagtanggol pa niya ang manugang niyang 2 beses lang nagpapakita sa kanila sa isang taon. Anong klaseng ama ito? Anong klaseng pamilya ito? Mas mabuti pang wala na lang. Gigil kong kinuyom ang kamao ko at hinampas ang mesa. Bago pa man makasagot si Maya, tumayo ako at lumapit patungo sa pinto ni Lolo. Sabi nga nila, kapag may kinakain ka galing sa iba, dapat nahihiya ka ng magsalita ng masama. Pero Lolo, kinakain niyo ang mga bitaminang binibili ni Mama. Sinuot niyo ang mga damit at pantalon na binili ni Mama. Ginagamit niyo ang cellphone na binili ni Mama. Tapos ngayon, babaliktarin niyo siya at mumurahin? Sinusumbatan niyo siya kasi hindi siya namatay para pagbigyan ng gusto niyo? Alam niyo kung anong tawag dyan? Wala kayong utang na loob. Sinasamantala niyo lang siya. Umirap ako habang nagsasalita. At kahit madilim na sa labas, alam kong nakita niya ang pandidiri sa mukha ko. Namutla ang mukha ni Lolo. Hindi niya alam kung paano ako sasagutin. Kaya pinatigas na lang niya ang leeg niya at sumigaw. Responsibilidad niya. Yun bilang anak. Wala kang pakialam diyan. Tumawa ako ng sarkastiko. Aba, kapag binibigyan kayo ng grasya, kinikilala niyo siyang anak. Pero kapag nakakuha na, biglang hindi niyo nakilala? Ang galing niyo rin pala, Lolo. Kahit matanda na kayo, ang galing niyo pang magdoble kara. Nakakabilib kayo. Dahil sa panunumbat kong ito, namula sa galit ang mukha ni Lolo. Teresa, ito ba ang anak na pinalaki mo? Ganyan ba kayo makipag-usap sa matatanda? Walang galang. Kaya ka pala binubugbog ni Roberto. Tingnan mo kung anong klase ang pinalaki mo. Walang respeto, walang breeding, parang tambay sa kanto. Tama talaga ang kasabihan. Dapat sa ganyan binubugbog pa rin. Kung hindi, aakyat na yan sa bubong at magre-rebelde. Ang mga salitang ito ay talagang nakakamatay sa sakit. Ang bugbog sa bibig ni Lolo, para lang balahibong magaan na nahuhulog sa hangin. Tila walang bigat, pero kapag dumapo sa iyo, nakakabigat at nakakasakal. Pero matatag na ngayon si Mama. Siguro dahil kanina, binigyan namin siya ni Maya ng sapat na tapang at lakas. Nang makita niyang nanlilisik si Lolo at handang magbitiw ng maruruming salita, mabilis na lumapit si Mama. Blag!
Ibinalagbag niya ang pintuan sa mismong harap ni Lolo. Tama na! Ayoko nang makinig! Wala naman akong naririnig na maganda. Malamig ang boses ni Mama. Ang sinabi ni Mia ay galing din sa akin. Ang pagpapalaki ko sa kanya ay siya ring pagpapalaki sa akin. Sabi nila, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ganyan pala ang pinanggalingan ko. Kaya malamang, yung pinalaki kong anak ay namana rin ang ugaling yan. Kaya kahit saan mo tingnan may kasalanan din kayo. Kung magmumura kayo, sarili nyo ang murahin nyo. Mabuti pang sa kwarto na lang kayo magwala. Wala na akong pakialam sa inyo. Lalong lumakas ang pagmumura ni Lolo mula sa loob ng kwarto. Ang parehong matatandang nakapaligid sa amin ay nakakadismaya. Ayoko na sanang patuluyin si Mama doon, kahit isang gabi. Baka kasi mamaya, kalad ka rin nila si Mama at ibalik sa tatay ko sa gitna ng gabi. Kaya tinawagan ko ang isa kong kaibigan na may sasakyan para sunduin kami. Dala ang mga bag at kahon. Muli kaming umalis. Nag-check-in kami sa isang murang hotel. Akala ko kanina, kahit papaano, pag-aanginin ng lolo at lola ko ang nasugatang puso ni Mama. Ngayon, naiisip ko, umasa lang pala ako sa wala. Habang pinagmamasdan ko si Mama na nakabaluktot matulog sa ilalim ng kumot, nagkatinginan kami ni Maya. Bumangon kami, nang dahan-dahan mula sa kama, at maingat na lumabas ng kwarto patungo sa hallway para mag-usap. Ate, 15 anyos na ako ngayon. Nasa edad na para mag-aral at gumastos ng malaki. Dalhin mo na lang si Mama at mamuhay kayo ng maayos. Pagkatapos ng ilang araw na mabantayan ko si Mama, babalik na ako kay Papa. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Naunang magsalita ang kapatid ko. Malamang matagal na niya itong pinag-isipan. Hindi na siya bata. May mga bagay na malinaw na sa kanya. Alam niya kung paano magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Kaya pagdating sa sarili niya, walang kaabog-abog niyang inihanda ang sarili para mahiwalay. Nagkukusa siyang bumalik sa piling ng tatay namin para magtiis ulit, para lang hindi kami madagdagan ng pasanin ni Mama. Pero ang pagmamahal sa pagitan ng pamilya, kailanman ba ay naging pasanin? Habang lalong nagiging maunawain ang kapatid ko, lalo akong nasasaktan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nagsimulang manginig ang boses ko. Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? Kumpleto lang tayo kapag magkakasama tayong tatlo. Hindi ako pilay at may trabaho ako. Anong kailangan mong alalahanin? Huwag mo nang babanggitin ulit na babalik ka doon. Ngayon pa nga lang tayo makakawala. Tapos ibabalik mo pa ang sarili mo sa impyerno? Anong klaseng katangahan yan? Huwag kang maging tanga, maliwanag Maya. Napahigpit din ang yakap niya sa akin. Kahit gaano pa siya ka-mature, isa pa rin siyang 15 anyos na bata. Isang bata na uhaw sa pagmamahal ng ama, at tanging ina, at kapatid lang ang pwedeng sandalan. Kung maaari, syempre ayaw niya kaming iwan. Pero mahihirapan ka ng sobra. Ang mahal mag-aral. Ayokong mahirapan ka ng ganyan. Kinagat ni Maya ang ibabang labi niya. Maliit man ang boses niya sa paghikbi, ramdam na ramdam ang sobrang bigat sa puso niya. 24 ka pa lang ate. Ayokong maging pabigat sa'yo. Tanga. Pinunasan ko ang mga luha sa gilid ng mga mata niya. Kumindat ako at ngumiti ng matamis. Ate mo ako, tunay mong kapatid. Paanong naging pabigat ang pagiging magkapatid? Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Basta magkasama tayo ni Mama, ayos na. Ang pinakamalaking pangarap ng ate sa buong buhay niya ay makita kayong ligtas at maayos. Wala na akong ibang hihilingin pa. Pagkatapos magpahinga ng maayos noong gabing iyon, at matapos kong tanggalin ang bigat sa dibdib ng kapatid ko, nag-ayos kami kinabukasan. Pagkakain ng almusal, lumipat kami sa isang inuupahan kong boarding house. Dati pa man, naiisip ko nang kunin sina Mama at Maya sa oras na magkatrabaho ako, pero dahil kulang sa budget at may kasama rin akong ka-roommate doon, naudlot ang plano kong iyon. Pero ngayon, nalinawan na ako. May mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Mahalaga ang pera? Oo, pero hindi ito ang pinakamahalaga. Kaya kinagat ko ang labi ko. Kung kailangang umupa ng mas malaking bahay, mag-overtime na lang ako at magpupuyat sa trabaho. Kaya naman itong tustusan. Kaya matapos kong iwan muna sina Mama at Maya sa inuupahang bahay, mabilis akong lumabas para maghanap ng mas magandang malilipatan. Nang makapunta ako sa ilang mga apartment at makapili ng magandang paupahan para sa susunod na mga taon, agad akong umuwi. Gusto ko itong ibalita kina Mama. Pero hindi pa man ako nakapagsasalita. Inunahan na ako ni Mama ng isang magandang balita. Mia, kanina habang naglilinis ako sa labas, may pumuri sa akin dahil masipag daw ako.
Gusto nila akong bayaran para maglinis sa kondo nila. Hinugasan ni Mama ang basahan sa kamay niya at mabilis na pinunasan ang mga gilid-gilid ng kusina namin. Kanina rin? Sabi ng roommate mo, ang linis ko raw magtrabaho. Mas magaling pa raw ako sa kinukuha nilang katulong. Naisip ko, sa edad kong to, kung maghahanap ako ng trabaho sa kumpanya, hindi na ako tatanggapin. Wala akong natapos, hindi rin ako marunong sa computer. Pero mabilis kumilos ang mga kamay at paa ko. At malakas pa ang katawan ko. Kaya kong magtrabaho. Balita ko ngayon, maraming naghahanap ng kasambahay o tagalinis. Wala man akong ibang alam. Kaya kong maglaba, maglinis ng bahay, at mag-asikaso ng tao. Dito ako magaling! Nakangiti si Mama habang nagsasalita. Sa kurba ng kanyang mga labi, makikita ang bakas ng sobrang saya. Dati sa bahay, palaging sinasabi ni Papa na hindi ambag sa pamilya ang gawaing bahay. Para sa kanya, walang kwenta at walang halaga ang mga ginagawa ni Mama. Dahil palagi itong naririnig ni Mama, pumasok na sa isip niya at naniwala siyang wala siyang silbi. Pero paglabas niya ng bahay at pagharap sa lipunan, ang mga kasinungalingan ng tatay ko ay gumuho. Anong walang ambag ang gawaing bahay? Anong wala kang silbi kapag iniwan mo ang asawa mo? Puro kalokohan. Kayang-kaya rin ng mga babaeng tumayo sa sariling paa. Patunay ito na lahat ng tao ay kailangang mapuri at bigyang halaga. Nang makuha ni Mama ang respeto at magandang feedback ng mga kliyente niya bilang isang masipag na tagalinis, naging mas masigasig siyang matuto. Lalo siyang umasa sa magandang kinabukasan. Ang buong pagkatao niya ngayon ay puno ng sigla at lakas. Pakiramdam ko, isinilang muli si Mama. Itinapon na niya ang malungkot na nakaraan, ngayon ay muli siyang nagniningning at nagiging tunay na siya. Proud na proud ako sa kanya. Proud ako sa matapang at matatag kong Mama. Ngunit sa likod ng sikat ng araw, palaging may nagtatagong dilim. Habang nagtataas kami ng baso para ipagdiwang ang bagong buhay ni Mama, walang nakakaalam na sa mga susunod na araw, isang aksidente ang muntik nang magpabalik sa amin sa bangungot. Dahil sa panloloko ni Lola, na may mga babaeng kolehiyala na magpapakasal kay Papa, bigla siyang natauhan na hindi iyon totoo. Isang umaga, palabas na kaming tatlo papunta sa trabaho at eskwela. Pagbukas namin ng pinto, bumulaga sa amin ang dugyot na itsura ni Papa. Mukhang hindi nakaligo, balbas sarado, nakatayo sa labas ng pinto. Mapula ang mga mata niya habang nakatingin sa amin. Nang makita niya kaming lumabas, agad siyang lumapit para yakapin si Mama. Susubukan pa sana siyang halikan. Pero naharang ko ang lahat ng iyon. Nasa likod ko si Mama habang nagsasalita ang tatay ko ng mga palusot niya. Tere, bumalik ka na. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko talaga kaya pag wala ka sa bahay. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ko nitong mga nakaraang araw. Wala man lang nagluluto sa akin ng pagkain. Noon, sinasabi ko lagi na wala kang kwenta, pero nang umalis ka, nakita ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka kahit isang araw. Bumalik ka na, Tere. Na-miss kita. Pagkasabi noon, kumuha ang tatay ko ng isang murang rosas sa likuran niya at pilit itong isinisiksik sa kamay ni Mama na parang nagpo-propose, ngunit hindi iyon kinuha ni Mama at hindi ko rin hinayaang makalapit siya. Tiningnan ko ang sobrang peke at nakakasuyang pag-arte ng tatay ko. Napatawa si Mama ng mahina at bigla siyang natawa ng malakas. Baka kahit 3 taong gulang na bata, hindi maniniwala diyan. Ako pa kaya? Tingin mo sa akin. Aso na madaling utuin? Kung magsisinungaling ka, ayusin mo naman ang kwento mo. Hindi mo ako namimiss. Ang namimiss mo ay yung pagkaing laging nakahanda sa mesa. Ang namimiss mo ay yung malilinis na damit na hindi mo nilalabhan. Ang namimiss mo ay ang malinis at walang aberyang bahay na inuuwian mo. Ang gusto mo, bumalik ka sa buhay mo bilang hari. Gusto mo ng libreng kasambahay na pwede mong bugbugin at murahin kahit kailan. Gusto mong bawiin ang kaawa-awang ego at pagkalalaki mo. Roberto, halos 30 taon tayong nagsama. Hindi mo pa man ibinubuka ang bibig mo. Alam ko na kung anong kabulastugan ang iniisip mo. Prangkang ibinulgar ni Mama ang totoong motibo ni Papa. Kami naman ni Maya, nagtatawanan sa gilid, parang mga cheerleaders na pumapalakpak kay Mama. Pagkatapos ng mga salitang iyon, namula ang mukha ni Papa. Hindi na niya kayang ituloy ang pagpapanggap niya. Tila sumuko na siya at sumigaw. Babalik din ako, at mabilis siyang naglakad palayo. Medyo nakaramdam ako ng pag-aalala, habang tinitingnan ang papalayong likod ni Papa. Pakiramdam ko,
Hindi pa ito matatapos dito. Ngumiti ng kalmado si Mama. Wala yan. Kung anong ibato niya, sasaluin natin. Wala na kaming relasyon sa isa't isa. Kapag sumobra siya sa panggugulo, tatawag tayo ng pulis o barangay. Hindi naman pwedeng porket nakita niya tayo rito lilipat na naman tayo ng tirahan, di ba? Papasok pa sa college si Maya. Huwag kayong matakot. Nandito si Mama. Kahit nakakapanatag ang mga salita ni Mama, may isang bagay na hindi niya napagtanto. Para sa mga taong sanay sa komportableng buhay na sinisilbihan, napakalaki ng tukso na bawiin iyon. Mula sa araw na iyon, walang tigil na nanggulo ang tatay ko. Inaabangan niya kami sa daan. Kinikwento kay Mama ang mga walang kwenta at punong-puno ng butas na kasinungalingan kung gaano niya raw kami kamis. Para maniwala si Mama, nangako pa siya na magbabago na siya kahit saktan kita. Hindi ko na masyadong lalakasan, sabi pa niya. Nang marinig ko yon, gusto kong tumawa. Sa totoo lang, tumawa talaga ako. Dahil taon-taon na lang may mga baliw, pero bihira ang mga ganitong klaseng baliw. Pero dahil sa sumpang ito ni Papa, mas naging malinaw sa akin kung gaano kalalim ang karahasan sa pagkatao niya. Hindi ako pwedeng umasa sa konsensya niya. Hindi worth it na itaya ang kaligtasan namin sa mga kasinungalingan niya. Kaya nagpa siya akong lumipat ng bahay. Hindi sapat na lumipat lang kami ng barangay o lungsod. Sa pagkakataong ito, naisip kong dalhin sina Mama at Maya sa malayong probinsya o sa ibang rehiyon para hindi na kami matunton. Kaya lang, nasa grade 12 senior high school na si Maya, crucial ang taong ito bago mag-college. Plano sana namin ni Mama na magtiis pa ng kaunti hanggang makatapos si Maya sa pag-aaral. Pero hindi namin inaasahan na ganoon kaikli ang pasensya ng tatay ko sa pagpapanggap. Hindi pa lumilipas ang isang buwan, hindi na niya nakayanan. Isang gabi, pabalik kami mula sa pagkain sa labas, bigla niya kaming sinugod sa kalye. Sinakal niya si Mama, at mabilis na sinampal, nang malakas ang mukha niya. Nagmura pa ng, "Putang ina kang hayop ka. Binibigyan na nga kita ng halaga, ayaw mo pa. Naging mabait na ako sa'yo. Nagdala pa ako ng bulaklak, at nagmakaawa, tapos magmamataas ka pa, at aarte-arte. Sino ka ba sa akala mo? Matanda ka na at puro kulubot na ang mukha. Akala mo ba dalagang Filipina ka pa? Pwe, magkabalikan na tayo, narinig mo? Kung ayaw mong patayin kita rito, sumama ka na sa akin." Lalong naging malakas ang pagmumura niya. Kitang-kita ang nagngangalit na ugat sa mukha niya. Tuluyan na siyang naging demonyo. Tumili si Maya, sumugod siya, at kinalmot ang mukha ng tatay ko. Mahigpit niyang sinabunutan at hinila pabalik ang buhok nito para mabitawan niya si Mama. Pilit kong binabaklas ang mga kamay ng tatay ko. Sinipa ko ng malakas ang sikmura niya hanggang sa mapaatras siya. Hindi ko siya pinayagang makalapit kay Mama. Pero dahil hindi siya makalapit kay Mama, ibinigay ng tatay ko ang galit niya kay Maya. Nangingiwi ang mukha niya. Halatang nasisiyahan sa ginagawa niyang pananakit. Litaw na litaw ang mga ugat sa noo niya dahil sa tindi ng puwersa. Niyakap ko ng mahigpit ang leeg ng tatay ko mula sa likod, pilit ko siyang pinababagsak para bumitaw. Pero sa susunod na segundo, nahagip niya ang buhok ko at pabagsak akong isinubsob sa simento. Habang nakadagan, sinimulan niya akong sampalin. Nababaliw na si Mama. Tuluyan na siyang nabaliw. Nang makita niyang sunod-sunod kaming nasasaktan ng kapatid ko, nahihilo sa sampal at muntik nang mawalan ng malay, buong lakas na tumakbo si Mama patungo kay Papa. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg ng tatay ko at sinamahan niya itong gumulong pababa sa mga konkretong hagdanan sa tabi ng kalsada. Tuluyan na siyang sumuko na mabuhay. Hindi na niya inisip ang sarili niyang buhay. Sa napakahabang hagdanan na iyon, tumalon siya at piniling magpakamatay kasama ang tatay ko. Pero, ang masasamang damo, matagal mamatay. Bago pa man sila tuluyang gumulong pababa, nakahawak ang tatay ko sa bakal na handrail, naiwasan niya ang tuluyang pagbulusok sa ibaba. Pero ang mama ko, matingkad na pulang likido. Bumalik sa memorya ko ang gabi kung saan nakabulagta si Mama matapos bugbugin ng tatay ko, hindi makagalaw. Bigla akong kinain ng bangungot ng nakaraan. Parang bumalik ako sa pagkabata, bumalik sa gabing umiiyak ako, habang buhat ang kapatid ko, nadadapa-dapa, habang tumatakbo papunta sa tito ko para humingi ng tulong. Nung gabing yon, muntik ko nang mawala si Mama. At ngayon, parang tuluyan nang mawawala ang mama ko. Nababaliw na ako. Nababaliw na talaga ako. Ate! Mabigat at madilim na langit. Ang tunog ng sirena ng pulisya na umiiyak sa hangin.
May sumisigaw mula sa malayo. May umagaw sa akin pabalik. May kumuha ng bato na hawak-hawak ko. Puno ng dugo ang mga kamay ko. Wala sa sariling ngumiti ako sa kapatid ko. Sa susunod na segundo, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. Niyakap ako ni Maya at umiyak kami ng malakas. Sabi niya, ligtas si Mama. Nalagpasan na niya ang panganib. At si Papa. Inaresto na ng mga pulis. Pinunasan ni Maya ang mga luha niya. Malamig ang boses. May nakakita kasing mabait na ale sa ginawa niyang pananakit. Sila ang tumawag sa 911 at barangay. Ngayon, mabubulok siya sa kulungan. Wala siyang hawak na marriage certificate para maging domestic dispute lang ito. Kakasuhan siya ng frustrated homicide. At mabigat ang parusa. Basta hindi tayo papayag sa areglo. Hindi tayo tatanggap ng anumang bayad. Mabubulok talaga siya sa bilibid. Idiniin ng husto ni Maya ang mga huling salita niya. Punong-puno ng paninindigan ang boses niya. Tuluyan na siyang namuhi kay Papa. Sa paulit-ulit na ginawa niyang karahasan, ang natitirang katiting na pagmamahal sa isang ama ay tuluyan nang naglaho. Kaya noong nasa kritikal na kondisyon si Mama at nawalan ako ng malay, bilang nag-iisang gising at saksi sa nangyari, 4 na salita lang ang sinagot ni Maya sa mga pulis. Wala, pong, areglo, ikulong. Kahit paanong sabihin ng ibang tao na napakawalang puso niya, na maging ang sarili niyang ama ay ipinakulong niya, hindi natinag si Maya. Ako rin. Kahit pa umiyak at magmakaawa ang lola at lolo ko, nanindigan kaming ituloy ang kaso. Walang atrasan. Humagulgol si Lola. Tatay mo pa rin siya. Bakit napakatigas ng puso ninyo? Kahit pa may nagawa siyang mali, hindi niyo ba pwedeng isipin na tatay niyo siya kaya dapat patawarin niyo na? Kaya niyo bang panoorin ang sarili niyong ama na makulong sa bilibid? Na hindi makita ng ilang taon? Bakit napakasama ng mga budhi niyo? Nagwawala si Lola at naglupasay sa sahig. Kahit anong pilit paalisin, hindi siya umaalis. Sinubukan din kaming pakiusapan ni Lolo. Oo na, sumobra nga ang tatay niyo. Pero bilang anak, wala namang nagagalit sa sariling ama ng habang buhay. Kahit magkasakitan kayo, magkadugo pa rin kayo. Kahit mamatay kayo, dadalhin niyo pa rin ang apelyido niya. Hindi niyo mababago yon. Isa pa, di ba plano ni Maya na mag-college at maging teacher? Paano siya makakapasa sa NBI clearance at board exam? Kung may tatay siyang ex-convict, siguradong ibabagsak siya sa background check ng mga eskwelahan. Si Lola ay nagwawala, habang si Lolo ay gumagamit ng pananakot. Para iligtas ang tatay ko, ginawa na nila ang lahat. Pinagtulungan nila kami. Sinubukang atakehin ang konsensya namin at ang kinabukasan ni Maya. Pero wala sa amin ang nagpatinag. Ipinagpatuloy pa rin namin ang kaso. Nang wala na silang magawa, ginusto na nilang gamitin ang pagiging nakatatanda nila para puwersahin kami. Binantaan nila kami na kung hindi kami papayag umatras sa kaso, hindi na nila kami kikilalanin bilang mga apo. Nagkatinginan kami ni Maya at napangiti. Aba, may ganyan palang biyaya. E di mas lalong maganda. Mas lalong hindi kami papayag sa gusto nila. Sa huli, nangyari ang dapat mangyari. Napasok ang tatay ko sa lugar na nararapat sa kanya sa kulungan. Pumunta kami ni Maya sa ospital para sunduin si Mama. Nagkataon na noong araw ng paglabas niya, may nakasalubong kaming isang sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology na papunta sa City Jail. Hindi ko alam kung nandoon ba ang tatay kong punong-puno ng pagsisisi. Pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay, mula sa araw na ito, malaya na talaga kami. Magkahawak kamay kami ni Maya habang inaalalayan namin si Mama. Suot niya ang isang magandang bestida na may printang sunflower. Sumasayaw sa hangin ang mga alon ng tela nito, na para bang sinasabi, napakalawak ng mundo. Karapat-dapat kang maging malaya.